Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng lahat, sila ay napatingin kay Chester at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Brother Dax at Brother Chester, ano ang nais niyong sabihin sa akin? Mukhang ito ay napaka-importante. Maaari niyo nang sabihin aking mga kapatid," sabi ni Pinunong Benj nang nakangiti. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, "Brother Benj, sa aming pagsama sa inyo sa paglusob sa kaharian ng lahi ng mga elf. Natitiyak ko na mapapansin ito ng mga lahing elf na kami ni Brother Dax ay hindi nagmula sa inyong lahing barbarian. Dahil ang aming itsura ay malayong malayo sa inyong lahat," sabi ni Chester sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Brother Chester, may dapat ba kayong pag-alala kung malaman nga nila na hindi kayo nagmula sa lahi namin barbarian at kayo ay nagmula sa mundo ng mga tao? Kung aking iisipin ay wala naman magiging problema sa bagay na iyon na dapat niyong ipag-alala aking mga kapatid," sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester, si Chester ay napakamot ng ulo at sinabi, "Brother Benj, napakalaking problema ito kung mag-kataon. Dahil alam nyo naman kung saan kami nagmula bago kami napadpad sa lugar nyong mga elf. Kami ay takas mula sa lugar ng mga lahing demonyo. At kami ay pinaghahanap ng mga kasundaluhan ng haring demonyo upang ikulong ulit sa kanilang kaharian. At kung mangyari ang labanan ng lahi nyong barbarian at lahi ng mga elf, ito ay kakalat sa buong mundo na ito. Kung mangyari iyon, malalaman ng ibang mga nilalang na mayroon sa mundo na ito na may dalawang nilalang na nagmula sa mundo ng mga ang kasakasama ng lahi ng barbarian para wasakin ang kaharian ng mga elf. Ito ay hindi ba makakapagbigay kahihiyan sa inyong lahi? Lalo na maaari tayong mapahamak lahat. Lalo na ang inyong lahi nyong barbarian. Kapag nalaman ng lahing demon na ang dalawang takas sa kanilang kaharian na nagmula sa mundo ng mga tao ay nasa panig ng lahing barbarian. Kapag nangyari iyon Brother Benj, ang lahi nyo ay maiipit sa dalawang malakas na kalaban. Maaaring maging dalawa ang lahing makakalaban natin. At, alam naman nyo na ang dalawang lahing nilalang na nagmula sa lahi ng mga elf at lahi ng mga demonyo ay sobrang lalakas. Nauunawaan nyo ba ang nais namin iparating sa inyo Brother Benj?" sabi ni Chester. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay napaisip ng ilang minuto at maya-maya si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Mukhang tama ka nga Brother Chester. Nauunawaan ko na ang iyong mga sinabi. Tama ka. Kung kumalat nga ito sa buong lahi na mayroon sa mundo na ito na may kasakasama kaming ibang nilalang na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang aming lakas ay hindi nila bibigyan ng respeto at baka kami ay kanilang pagtawanan pa. Dahil imbes na katakutan ang lahing barbarian, ay kanilang pang maisip na kinailangan pa namin ng tulong mula sa ibang nilalang para mapagtagumpayan ang pagsalakay sa lahi ng mga elf. At isa pa, kung malaman ng lahing demon na kayo ay aming kinupkop sa aming lahi, maaaring madamay ang aming lahi sa kanilang galit sa inyo. At kung ganun nga ang mangyari, magiging dalawang kaharian ang makakalaban ng aming lahing barbarian. Mukhang mahirap nga ito, kung magkataon. Sigurado ako na hindi papayag ang lahi ng mga demonyo na hindi kami pagbayarin sa pagkupkop sa inyo, at isama pa kayo sa digmaan laban sa lahi ng mga elf. At pag nangyari nga iyon, malalagay ang aming lahi sa masamang sitwasyon.
At ang lahi ng mga elf ay magkakaroon ng pagkakataon para tayo ay matalo at pagpapaslangin. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, "Tama ka Brother Benj. Buti na unawaan mo agad ang aming nais sabihin sa iyo." Sabi ni Chester. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, ano ang dapat natin gawin? May naisip ba kayong paraan para kahit papano ay maiwasan natin ang ganon pangyayari?" Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester siya ay nagsalita at sinabi, "Kailangan Brother Benj ay hindi kami makilala na nagmula sa mundo ng mga tao. Kailangan maitago namin ang aming pagkatao sa lahi ng mga elf. Kailangan ay maging katulad nyo din kami o kaya kahit matago lang ang aming figure." Sabi ni Chester. Nang marinig ito ng lahat, sila ay nag-isip ng ilang minuto. At maya-maya, ang matalino na si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Mga magigiting na sect master sa mundo ng mga tao at Haring Benj. Kung gawin kaya natin na pagsuotin natin lahat ang ating mga kasundaluhan ng mga balutin na tulad na ating nakasanayan. Ang ating mga balutin ay nasa tamang kondisyon peren. Ang mga ito ay magagamit pa ng ayos at safe. Kung gagamit tayo ng mga balutin ang mga figure nila Sect Master Dax at Sect Master Chester ay may tatago sa loob ng mga balutin. At mas magiging maganda pa ito para sa ating lahat. Dahil ang ating mga balutin ay nagtataglay na matibay na bakal na hindi basta-basta nabubutas o nahihiwan ng kahit anong sandata tulad ng mga espada at mga arrow. Ano sa tingin niyo Sect Master Dax, Chester Master Chester at Haring Benj sa aking idea?" Sabi ni General Kai. Nang marinig ito nila Dax, Chester, at Pinunong Benj. Si Pinunong Benj ay ngumiti at sinabi, "Mahusay na idea General Kai. Tama ka. Maaari nga natin gamitin ang ating mga balutin sa paglusob sa lahi ng mga elf. Malaki din ang maitutulong sa atin nito at sa ating mga kasundaluhan ang ating mga balutin ay natatangi na mayroon sobrang tibay na kakayahan. At maaari pa natin maitago sa loob ng mga balutin ang tunay na pagkakilanlan nila Brother Dax at Brother Chester na sila ay isang tao at hindi isang barbarian." Napakatalino mo General Kai. Ano sa tingin niyo Brother Dax at Brother Chester? Nang marinig ito nila Dax at Chester si Dax ay ngumiti at si Chester ay nagsalita at sinabi, "Tama nga si General Kai. Kami naman ni Brother Dax ay sanay na magsuot ng mga balutin kahit saan pa ito gawa. Hindi naman magiging sagabal sa aming dalawa ang pagsusuot nito. Kung ganun, kailangan na may handa ang mga balutin na mayroon kayo Brother Benj. Para ating magamit at magamit ng inyong mga kasundaluhan," sabi ni Chester nang nakangiti. Samantala sa labas ng kaharian ni Pinunong Benj. Kung nasaan sa loob ng imperyo ng lahing barbarian ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. Ito ay binabantayan ng mga kasundaluhan ng lahi ng barbarian. At ang lahat ng mamamayan ng lahing barbarian ay lubos ang galit sa mga ito. Dahil sa pagkamatay ng iilang nilang mga lahi na mga kasundaluhan. At pagkaguho ng iilang mga gusaling bato sa kanilang imperyo. At maya-maya, ang mga mamamayan ng lahing barbarian ay pinagbabato ng mga bato ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga elf. Ang buong mamamayan ng lahing barbarian ay sobrang nagkagulo. Kung ano-ano na lang ang kanilang pinagbabato. Ang ibang mga bato ay tumatama na din sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Dahil sa pag-awat ng mga ito, ngunit ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nasugatan dahil sa mga bato na tumama sa kanila. Hindi mapigilan ng mga kasundaluhan ang galit ng mga mamamayan ng lahing barbarian. Ang ingay ay umalangaw-ngaw sa buong imperyo ng lahing barbarian. At maya-maya ang isang sundalo ay sumigaw at sinabi sa kanyang mga kasamahan, "Maiwan ko kayo, bantayan niyong maigi ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. Ako ay tutungo sa loob ng kaharian ni Haring Benj kung nasaan sila ngayon para sabihin ang nangyayaring kaguluhan dito." Sabi ng isang sundalo ng lahing barbarian. At ito ay mabilis na tumakbo papasok sa kaharian ni Haring Benj. At sa ilang minuto ang lumipas habang nag-uusap ng seryoso sila Pinunong Benj, Dax, Chester, kasakasama sila General Kai, General Brian, General Pat at General Miles at ang matatanda sa lahi ng barbarian. Ang isang sundalo ng lahing barbarian ay nakarating na sa silid pagpupulong. At ito ay sobrang nagmamadali at hingal na hingal. Nagulat ang lahat sa pagpasok basta-basta ng isang sundalo ng lahing barbarian.
At sila ay tumingin lahat dito. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Anong dahilan bakit ikaw ay sobrang hingal na hingal at bakit ka na parito? Kami ay may mga mahahalagang pinag-uusapan pa," sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ng isang sundalo, siya ay yumuko at sinabi sa hinihingal na tono, "Patawad Haring Benj, ngunit nagkakagulo sa labas ng iyong kaharian. Kung nasaan ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf. Ang ating mga mamamayan ay nagkakagulo ngayon at pinagbabato nila ang mga kasundaluhan ng lahing elf." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!